Kristo. Ano pangalan ng mga iglesyang nasa Judea na pawang kay Kristo? 2:14 ng unang Tesalonica. Pakinggan niyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yung tinutukoy ng mga iglesia ni Kristo, nasa Judea yon. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos, nasa Judea kay Kristo Jesus. Sa mag-ama yon. Hindi sarili ni Kristo yon. Dahil ang talagang karangalan ng pagmamayari sa iglesia ay nasa katutubong nasa Ama. Sapagkat lahat ng bagay ay may nagtayo, dadapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya po ang iglesia, ang opisyal na pangalan yan, sa Diyos yan. Ayan po ang dapat nating makita. Ngayon, meron ba tayong patutuo sa Biblia na mali ang paniniwala ng iglesia ni Kristo na ang opisyal na pangalan ni iglesia ni Kristo? Anong patunay sa Biblia ang mali yan? Hindi po tayo nangangalahati. At anong patutuo sa Biblia na yung iglesia na yun hindi nawala? Existido yan. Sa lahat ng panahon, mula nang itayo ni Kristo, hindi mawawala yan. May patutuo ba tayo sa Biblia? At anong patutuong hindi iglesia ni Kristo ang opisyal na pangalan niyan? Ating pong pag-aralan yan sa susunod nating pagtatanghal. Huwag mo kayong bibitaw sa programang ito. At ako naniniwala, hindi ako magpapaliwanag sa inyo. May Diyos na nagbubukag ng isip ng tao upang makilala niya ang tunay na katotohanan. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mong may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong malita. Jesus Christ, dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Okay po mga kaibigan, tulad sa sinabi ko kahapon na atin pong itutuloy yung topic po ni kapatid na Eli tungkol po doon sa pagtutol niya sa sinasabi po ng mga iglesia ni Kristo na sila daw ang tunay na iglesia sapagkat ang pangalan ay Iglesia ni Kristo. Sila daw yung binili ng Panginoong Jesucristo ng kanyang sariling dugo, mga kaibigan. At ang kanilang aral daw, ayon sa mga defensor ng Iglesia ni Kristo, ay yung kanilang ipinapangaral, yun daw ay ang dalisay na aral. Kaya ang nakakatiyak ng kaligtasan ay kung ikaw ay nasa Iglesia ni Kristo. So, ituloy natin kasi napakaganda yung pagtuligsa o komento o reaksyon ng ating kapatid na Eli doon po sa aral nila na angkin nila, mga kaibigan. So, ngayon, itutuloy po natin kung ano po yung karugtong ng video na ating pinalabas kahapon. Narito po, mga kaibigan. Sana po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. Ang nakapangyayari personal. At yun nga si Ginoong Manalo. Yan K. Tingnan nyo sa inyong mga TV screens. K. Halatang K. Pero, bandang huli ginawa po nilang C. Sabi ko nga sa dahilang sila na lang ang nakakalam. Ating aalabing sa Biblia ngayon, kung totoo ang kanilang paniniwala na yung Iglesia ni Kristo, siyang opisyal na pangalan ng iglesyang nasa Biblia. Kasi, ang claim nila, yun ang opisyal na pangalan. At gusto kong basahin sa inyo kanilang pasugo. Dito po sa issue ng pasugo ng Hulyo 1977, sa page 27, ganito ating mababasa. Nararapat tawagin ang katawan sa pangalan ng ulo.
Kaya katawan ni Kristo o Iglesia ni Kristo. Ito ang opisyal na pangalan na ipinangbati sa lahat. Roma 16:16. Pansinin niyo mga Iglesia ni Kristo, pati mga ministro. Huwag naman kayo mabulag sa laki ng sweldong tinatanggap nyo, ha? Pansinin nyo daw mga Iglesia ni Cristo. Ibuksan nyo ang inyong mga mata. Dito, I'm inviting your meticulous attention. Ano yung nakasulat dito? Kaya raw nararapat na opisyal na pangalan ay Iglesia ni Cristo. Sapagkat, ito raw ang pangalan na ipinambati sa lahat. Roma 16:16. Basahin nga natin ang Roma 16:16. Kung ang nakalagay dyan yung pangalan na opisyal ipinambati sa lahat yung pangalang Iglesia ni Cristo. Basa po tayo. Pakinggan nyo. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayun. Sabi ni San Pablo, nagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So mga tweet, hindi naman yung iglesia ni Kristo pangalang ipinambabati. Hindi yan Kundi, ang sabi sa Biblia, naman nakalagay yung pangalang ipinambabati, meron ba? Kaya ito kung magpakahulugan sa Biblia, malayo pa sa impyerno luma yung kahulugan Bakit? Isipin mo, nagbatian kayo ng banal na halik. Ano ang ipinambabati? Hindi naman pangalan ng ipinambabati. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. May mga iglesia ni Kristo na tinatawag ni Pablo, mga iglesia ni Kristo, bumabati sa mga taga-Roma. Pero kayong mga taga-Roma, kayo, magbatian kayo ng banal na halik. Yes. May bumabati sa inyong mga iba pa. Sino yun? Yung lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tanungin natin ang Biblia. Ano ba ang ipinambabati talaga ng mga kapatid doon sa tunay na iglesia sa unang panahon? Ano ba pinambabati? Pangalan ba o banal na halik? Kagaya nung bumabati sa mga taga-Roma, binabati sila ng banal na halik ng mga iglesia ni Kristo. Sino ba yung mga iglesia ni Kristo na yun? Na bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Pakinggan nyo muna, puntahan natin sa Galacia 1:22. Ganito ang nakasulat. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ayun. Yung palang mga iglesia ni Kristo, pawang kay Kristo, nasa Judea pala yun. Yung mga nasa Judea na yun, na mga iglesia ni Kristo, pawang kay Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Ano ba pangalan ng mga iglesia ni Kristo nasa Judea na yun? Pakinggan nyo sa unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nasa Judea? Yun ang iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kaya sa Biblia ang nakasulat iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Yun ang mga bumabati ng mga iglesia ni Kristo sa Roma. Alin na ipinambabati? Banal na halik. Hindi mo pangalan ng ipinambabati kagaya ng paliwanag ng pasuko. Ay, meron po ba tayong pagtotoo na hindi lang sa mga taga-Roma utos yung magbatian ng banal na halik, kundi sa mga iba't ibang lugar ng mga Kristiyano noong una, talaga nagbabatian sila ng banal na halik at ang ipinambabati, banal na halik at hindi pangalan na Iglesia ni Kristo. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Korinto, Kapitulo 16 at versikulo 20. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y magbatian ng halik na banal. Alin ho ang sinasabing pagbabatian nila? Magbatian kayo ng halik na banal. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Doon sa unang Korinto. Sa ikalawang Korinto, meron pa isa. Pakinggan nyo. Na talagang banal na halik ang ipinambabati, hindi pangalang Iglesia ni Kristo. Magbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Ayun. Sabi sa Roma, sa ikalawang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 12, magbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. O, paano ngayon ito? Tignan nyo nga sa inyo mga TV screens kung hindi kalukuhan itong nakasulat na ito. Ulitin ko, Kaya, katawan ni Kristo o Iglesia ni Kristo. Ito ang opisyal na pangalan na ipinangbati sa lahat. Roma 16:16. Meron ba tayo nabasa sa Roma na
Opisyal na pangalan, yun na ipinangbati sa lahat. Ang ipinapambati, banal na halik. Tignan nyo, kung magliligaw talaga sa taong ministro, pwede, kung hindi ka magsusuri, maliligaw ka. Pero patutunayan mo natin sa Biblia, yung paniniwala nila na yung daw ang ipinambati sa lahat, yung pangalan Iglesia ni Cristo, yun ang opisyal na pangalan. Umpisahan mo natin yung kahulugan ng opisyal na pangalan. Kayo tatanungin ko, hindi ba meron kayong nickname? Hindi ba lahat ng tao may palayaw? Yes. Yun ba opisyal yung pangalan? Hindi. Hindi tinatanggap sa korte yun. Ang opisyal ng pangalan as a person, alin, yung nakalagay sa inyong birth certificate. Tama po ba ako o hindi? Kung mali ako, di sumutumuto, sigumigaw kayo. Wala, hindi ko kayo mag-aalalang kayo mapapahiya. Kasi pag mali, dapat talaga sigawan yung mali para magising eh. Ha? Ngayon, ang opisyal na pangalan ng isang tao, yung pangalan inirehistro ng tatay niya o nanay niya nang siya ipanganak sa kanyang birth certificate. Ngayon, ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng tao, iyon ang inirehistro niyang pangalan sa Bureau de Comercio o kaya sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, kaya kung ang pag-uusapan yung nasa Biblia, tatanungin ko kayo. Sumagot po kayo kung medyo naalala nyo. Sa Biblia ho ba, pag inilagay ng Diyos ang pangalan, meron mo bang hindi opisyal doon? Pag sa Diyos galing, pwede bang hindi opisyal? Lahat ho ng pronouncement ng Diyos sa Biblia, opisyal. Bakit ho? Pagka sinabi ng Diyos, tiyak na tiyak opisyal. Bakit? Pakinggan nyo sa Awit, Kapitulo 12, ganito ating mababasa sa banal na kasulatan. Versikulo 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ano ho ang pakilala ng Biblia tungkol sa salita ng Diyos? Ano yan dinalisay na yan ng makapitong pagkadalisay, gaya ng tilak na sinubok sa hurno sa lupa. Doon itinutulad ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, dalisay approved. Yung salita ng Diyos, proven. Yung salita, wala akong halong kahit anong mali. Yung salita ng Diyos, wala akong halong kahit anong kasinungalingan. Tingnan ninyo ang patutuo ng Diyos sa kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o surail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid. Kita nyo? Ang lahat ng wika ng salita ng aking bibig, sabi ng Diyos, nasa katwiran. Walang suwail o liko sa aking salita. Kahit isang salita, pagka sa Diyos galing, walang suwail, walang liko. Kaya yung salita ng Diyos, hindi kontradiksyon yun eh. Walang suwail, walang liko, sabi ng Diyos, ang aking salita. Ang salita ng Diyos, dalisay na salita. Kaya pagkagaling sa salita ng Diyos, opisyal o hindi? Opisyal yun. Galing sa salita ng Diyos na subok at matwid eh. Ngayon. Pero, alam nyo ba mga kapatid na ang Diyos ay may utos tungkol sa pangalan? Palagay mo, napakaraming pangalang nababasa sa Biblia. Sa Biblia, ang katunayan, may mababasa tayo. Roma 16, mga Iglesia ni Cristo or Churches of Christ. Nasa Biblia yan. Wala ho yung Iglesia ni Cristo singular sa Roma 16, hindi ho. Nakalagay doon, Churches of Christ, mga Iglesia ni Cristo. Sa Biblia rin may nababasa sa unang Korinto 1:2. Sa 1:2 po ng unang Korinto, nakalagay ay Church of God. Doon po sa 2 Corinthians 1:1-2,
nakalagay doon, Church of God. Nababasa mo yan. Doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, nababasa ho ron, churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. Doon ho sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 1, nababasa ko ron ang salitang the church, unto the church of the Thessalonians, unto God our Father and unto our Lord Jesus Christ. Dalawa naman lang sa kasulat doon, Ama at saka anak. Sa Ama at sa anak. Kaya ito ho napakarami. Doon ho sa 14:33 ng unang Korinto, nakalagay naman ho doon yung iglesia ng mga banal, Church of the Saints. Ayun. Doon naman ho sa 12:23 ng Hebreo, nakasulat naman, iglesia ng mga panganay or Church of the Firstborn. Doon sa Gawa 20 at 28, nakasulat naman doon is Church of the Lord, iglesia ng Panginoon. Dito sa saling Tagalog. Pero doon po sa saling English, ang nakalagay sa 20:28 ay Church of God ang nakalagay doon. Diyan makikita nyo, sa Biblia ho, napakaraming katawagan sa iisang iglesyang sinasabi. Ngayon, kung sasabihin po natin na ang bawat salita ng Diyos ay approved, di lahat yan ay opisyal. Talagang walang makakalusot mga kaibigan sa Larga Vista ni Brother Eli, ano? Yung patutuo ng mga INC hindi makalusot. Pwede mo bang minosin ng kahit sino dyan? Lahat ng ipinasulat ng Diyos na hindi mo pwedeng minosin kahit kapiraso. Dakila lahat yan. 130, basta't nakalagay yung pangalan ng Diyos. Dakila lahat yan. 138:2 ng awit. Ganito ating mamabasa. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ayun, pinadakila mo ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Kaya pag nalagay yung pangalan ng Diyos, dakilang bagay, hindi mo pwedeng minosin yan. Kaya, marami hong katawagan ng mga ang iglesyang sinasabi sa Biblia. Tinawag ho sa maraming katawagan. Pero, kung susundan mo natin ang reasoning ng iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, at maghahanap tayo ng official name, sundan natin sila. Pagbigyan natin yung kanilang hilig na humanap tayo ng official na pangalan. Ang makikita kaya nating official na pangalan ay Iglesia ni Cristo? Kung mag-aanap tayo, merong ganitong turo ang Diyos sa atin. Sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 1, ganito ating mababasa. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguento. Ang sabi ng banal na kasulatan, yun ay kang mabuting pangalan, maigi yung kaysa sa mahalagang ungguento. Pinakikita rito yung halaga ng pangalan. Bakit ho natin pinag-aaralan nito, mga kapatid? Pangalan kasi ang ating tema eh. Naayon naman sa mga born again, hindi ko mahalaga yung pangalan. Kahit ano pa ang pangalan. Kung ikaw naman hindi nag-aaral talaga ng kapiran, parang makatatangay ka. Kahit naman katawagin mo yan sa Diyos, sa demonyo naman eh. Kaya hindi pangalan ang pinag-uusapan dyan. Kung maniniwala ka doon, na hindi mahalaga pangalan. Kung hindi pa naman mahalaga pangalan, ba't naglagay ka ng pangalan ng mga anak mo? Kung hindi mahalaga sa iyo ang pangalan,
Eh, 17 ang anak mo. Walang pangalan. Pagtatawag ka. Hoy! Hoy! Ay, wala, lumalapit. Laro lang laro. Yung iba naman, mga nakaano. Hoy! Ay, wala rin lumalapit. Bakit? Ayaw mo lagyan ng pangalan eh. Kung di ka ba naman tanga eh. Hoy ka lang, hoy. O, di ba? Eh kung yung mga animal, nilagyan ng pangalan, tao pa ayaw mo lagyan ng pangalan, tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos. Ang unang trabaho ni Adan sa Eden, eto po, babasahin natin sa Genesis Kapitulo 2 at versikulo 19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Hinta nyo. Yung itinawag ni Adan, yun ang pangalan nyo. Pati yung mga hayop, binigyan ng Diyos ng pangalan through Adam. Kung anong itinawag ni Adan, yun ang naging pangalan nyo. Kaya kung tinawag ni Adan Leon, Leon nga nasa Biblia, Leon nga. Hanggang doon sa araw ng paghukom, Leon pa rin. Hindi napalitan, Leon nga. Ayon. Kaya yung pangalan, ipinaglalagay sa hayop. Tingnan nyo, mahalaga ba ang pangalan o hindi? Mahalaga. Mahalaga, miski sa mga anghel, kailangan yung pangalan eh. Kaya nga may pangalan eh. Si Anghel Gabriel, si Anghel Miguel, ha? At pati yung bituin, pinangalanan ng Diyos lahat. Kung sa tao, mayroong mga bituin, wala pang pangalan dahil sa dami, sa Diyos lahat yan may pangalan. Basahin mo natin. Kanyang sinasaysa ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Kita nyo? Pati bituin, pinangalan ng Diyos. Sa record ng Diyos sa langit, pati bituin may pangalan. May pagkawala nga ng pangalan, sa dahil ng bituin na yun, eh, kung uutosan ng Diyos yung anghel doon sa isang bituin, eh, paano makakapunta basta yung kung di, walang pangalan? Sana sabi ng Diyos, basta doon ka pumunta. Wala ko ito pangalan. Hindi, pati nga bituin, pinangalanan niya eh. Pati mga hayop, pinapangalanan niya kay Adan eh. Yung luna, pag ang pag-uusap eh, ang iglesia, o ang sambahayan ng Diyos, ba kailangan may pangalan? At ang sabi ng Biblia, yung mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mahalagang ungguento. Ano ang utos ng Diyos ngayon tungkol sa mabuting pangalan? Pakinggan nyo sa Kawikaan, ganito ating mamabasa. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kita nyo? Yung mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Sasabihin nyo, walang kwenta pangalan. Eh, pinapipili ng Diyos yan kaysa sa malaking kayamanan. Yung mabuting pangalan. At alam nyo, kung ang pag-uusap yung lahat ng kabutihan, alam nyo ba ang kaisa-isang talagang karapat-dapat na tawaging mabuti? Pakinggan nyo sa isang talata ni Lucas, Kapitulo 18, versikulo 19. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Eh, yung Diyos pala. Siyang mabuti. Nag-iisang mabuti. Kita nyo? Kaya yung sasabi-sabi ni Kibuloy, Jesus Christ, the name above every name. Oh, tama yun. The name above every name on earth. Tama yun. And on the earth, in the earth to come. Tama pa rin yun. Pero, merong mas mabuting pangalan doon. Si Kristo may sabi. Anong sabi ni Kristo? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa. Ang Diyos. Talo ka, no, kay Buloy? Eh, si Jesus Christ may sabi nun eh. Na walang mabuti kundi isa. Ang Diyos. Ayaw nga siyang patawag mabuti. Ngayon, yung hindi mo naman naiintindihan, sabihin mo, bakit? Masama ba si Kristo tayo patawag na mabuti? Tingnan ninyo. Yung mabuti, ayaw ni Kristo i-attribute kahit kanino kundi sa Ama niya. Mabuti. Si Kristo, mabuting pastor. Tama o hindi? Kung nasa Biblia, mabuti. Ako ang mabuting pastor. Ha? Si Kristo, mabuting anak o hindi?
Mabuti. Pero pag inalis mo yung pastor, inalis mo yung anak, mabuti lang ay titira mo, hindi bagay sa kanya yun. Kasi isa lang ang kinaukulan nun, yung ama. Kasi lahat ng buti sa kanya galing eh. Nakuha niya ang punto ron, mga kapatid. Sa tao, pwede mong ikapit ito eh. Diba? Mabuting asawa si kapatid na Gloria. Mabuting asawa. Alisin mo yung asawa, gawin mo mabuti, bawal yon. Yes. Ayaw ni Kristo nun. Isa sa doktrina ni Kristo, huwag nating itatawag itong salitang ito kahit kangino kundi sa Diyos. Bakit? Iisa lang talaga ang mabuti na pinanggalingan ng lahat ng kabutihan, yung absolutong mabuti na hindi mo na kailangan duktungan pa. Siya yon, ang Ama sa langit. Nakukuha niya ang punto ron, mga kapatid. Kaya kung naghahanap ka ng pinakamabuting pangalan, siguro ang pinakamabuting pangalan ng iglesia, yung may pangalan Diyos. Yes. Di ba? Eh, yun ang mabuti sinasabi ni Kristo eh. Eh, kaso itong iglesia ni Kristo, may Kristo lang, wala pang Jesus. Eh, Ayos, ano? Tama naman. Yung sinasabi ni kapatid na Eli, mga kaibigan. Wala akong tutol dyan. Talaga tama yan. alam niyo, maraming lilitaw na bula ang Kristo, walang Jesus, ha? Pakinggan nyo, 24:24 ni Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. May Jesus ba? Wala. Oh, kung bula ang Kristo, sinasabi. Kaya may Kristo rin ang sabong eh. Eh kung basta kay Kristo ka lang, eh kung anong Kristo yan, ha? Maraming sinasabi, lilitaw mga bulaang Kristo. At mga bulaang propeta. At magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. kita nyo, ililigaw nitong mga bulaang Kristong ito. Kaya ako paniwala ko, hindi mahusay pumili ng pangalan si Mr. Manalo. Biro mo, Kristo, walang Jesus. Tapos, wala pang tatay. Walang ama eh. Samantalang yung nasa Biblia, may ama eh. Basahin natin. Sa ikalawang Tesalonica 1:1. Pakinggan nyo. May tatay yung nasa Biblia eh. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Yung di sa mag-ama, yung iglesia. Tingnan niyo sinasabi sa Biblia, sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. O, paano mo sasabihin ngayon niya na hindi mahusay masyadong pumili ng pangalan si Mr. Manalo? Dahil kung sino pa naman yung pinakaisang napakabuti sa lahat, yun ang winala niya sa kanya iglesia, hindi niya pinansin yun. Eh, totoo. Sabi ko nga, kung haamunin ko ang iglesia ni Kristo, paramihan ang mababasa sa Biblia, talo na yung kanilang aral na ito eh. Ito lang, opisyal na pangalan. Eh kung paramihan ang mababasa sa Biblia eh, mas marami ang iglesia ng Diyos eh. O, magbilang kayo. Galacia 1:13, iglesia ng Diyos. Unang Korinto 15:9, iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 1:1, iglesia ng Diyos ang nakasulat. Ikalawang Korinto 1:1, iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 10:32, iglesia ng Diyos ang nakasulat. Ang dami po. Sa dami yan, hindi ko na matandaan yata lahat eh. Eh, biro mo sa dami na yun eh, iglesia ng Diyos eh, ang napili mo eh. Isa-isa pang banggit eh, mali pa ang pagkakasulat nyo. Ang nasa Roma 16:16, hindi iglesia ni Kristo. Ang nasa Roma 16:16, mga iglesia ni Kristo. Sa English, Churches of Christ. Kaya yun ang napili nyo, mali pa ang aplikasyon. Correct. Plural pa. Paano magiging official na pangalan yung plural? Hindi. Oh. Sige nga, yung nakakaintindi ng grammar, mga Amerikano, mga abogado, o mga huwes, paano magiging yung plural eh, official na pangalan? Isipin nyo. Eh kaya nasabi sa akin ng pastor, ba't eka sa Biblia, meron din nakalagay, mga iglesia ng Diyos. Hindi, plural din eka. Eh kung makabasa ka ako singular. Sabi naman nung isa namang, sabi naman nung born again, yun naman eka, singular nga. Ano naman eka, small letter naman, hindi eka official na pangalan yan. Tinanong ko kung abasa ako ng capital letters. Oh. Di ba? Basahin sa Biblia nyo. Pagkinin nyo, iglesia ng Diyos, capital letter. Ikalawang Korinto 1:2.
capital letter, Iglesia ng Diyos, na mga kay Kristo Jesus, mga naging ni Kristo Jesus. At alam nyo sa Biblia, mga kapatid, kung isang na pangalang kukunin mo, Biblia, pumili ka eh. Maganda, kung marami kang pagpipilian, ang piliin ka talaga, ang inuot nga ng buong katotohanan. Iglesia po'y sa magkara. Kaya mas mahal, Church of Christ, Churches of God, which in Church of God, in isa. Nandun na, kala ko sa ligro. Ang kasi Ayan, hindi na po maganda yung CD, mga kaibigan, ano? Gas-gas na yata yung CD, no? Sayang, pero malapit na din lang matapos, mga kaibigan. So, napatunayan po ng ating kapatid na Eli, nakita natin na yung pangalan na Iglesia ni Cristo ay hindi po opisyal na pangalan po yun ng iglesia, no? Yun ay ang nasa Biblia ay mga iglesia ni Cristo. So maliwanag po yun. At saka alam nyo mga kaibigan, sa lahat ng mga binasa ng kapatid na Eli, tama naman na ang talagang opisyal na pangalan ayon sa kanyang pagpaliwanag, napakalinaw naman na dapat ang pangalan ay Iglesia ng Diyos. Ngayon, kahit man Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos ang itawag mo sa iyong grupo, doon pa rin sa talagang aral ang dapat basehan, mga kababayan. At nakita naman natin sa MCGI o sa ang dating daan na yung kanilang turo, mga kababayan, ay makikita mo naman sa Biblia, mga kapatid. Kaya alam nyo mga kaibigan, kung ako lang ay yung nasa Biblia po talaga, no? So yan po, no? Sana po ay nakapulot tayo ng katotohanan sa ating napanood. So hanggang sa susunod po muli mga kaibigan, sana po ay ulitin ko, sana wag po kayong magsawang makinig. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na po kayo sapagkat marami po tayong matutunan sa ganitong programa. Ewan ko lang kung bakit yung mga iba kasi mga kaibigan ay ayaw po ng ganitong programa. Mas gusto po yung mga pelikula na pinapanood, pinaggagastaan ng mga load kaysa sa mga ganito mga kaibigan. Kung hindi ka man sumasang-ayon, tutol ka man, at least man lang makapanood at maikumpara mo. Kasi ganyan naman ang pag-aaral sa Biblia. Kumuha ka sa iba, makinig ka sa iba, and then pagkumparahin mo kung ano po yung mas tama, di dun ka, ano, mga kaibigan. Kung ano po yung mas maganda yung at mas tama yung pagkapaliwanag at talagang nakikita mo naman mga kababayan, sa mga mangangaral, nakikita mo naman yung loyal o yung tapat sa kanilang pangangaral, at nakikita mo din yung mangangaral na talagang nandadaya, mga kababayan, tulad ng Iglesia Katolika. Maraming pandaraya na ginawa mag-translate sila ay dagdag bawas ang tirada nila. Sa Sabadista naman mga kaibigan ay meron din silang translation na may idinagdag, gaya yung Revelation chapter 12 na ang inilagay doon po sa kay Miguel, son of God. Wala naman ganon, mga kababayan, para patunugin lang na si Kristo yung anak doon po sa Revelation chapter 12. Sa mga saksi ni Jehovah naman, lahat ng tawag na Lord ay ginawa namang Jehovah.
pandaraya yun mga kaibigan, kasi sa Biblia wala man nakakaalam kung ano po yung tamang pronunciation ng pangalan ng Diyos. So dito mga kaibigan, nakikita natin, pagkukumparahin natin, doon natin makikita yung mas katotohanan. Doon tayo magbatay. Kasi sa pangalan mga kababayan, napakarami pong naglagay ng pangalan Church of God Church of God, Church of the Living God, kung ano-anong pangalan mga kababayan na nilagay. Pero ako kasi mga kaibigan, andyan naman yung opisyal na tawag ng Biblia sa tunay na iglesia. Ba't ka kasi gumawa ng iba pa? Andyan na nga, no? At yung aral andyan din, ba't ka kukuha ng ibang aral? Saliksikin lang ng maigi, mga kaibigan. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po muli dito sa ating programang Expose the Truth.